Bakit maswerte ang halamang Japanese bamboo sa loob at labas ng tahanan? Ang Japanese bamboo po ay isa sa pinakamaswerteng halaman at ito ay pinaniniwalaan na isa sa mga mystical plant dahil kaya nitong maghatid ng swerte sa mga taong nag-aalaga dito kahit hindi pa sila humihiling o kahit hindi nila ito lagyan ng anumang uri ng ritual. Kusang maghahatid ng swerte ang halamang ito, lalo na kung naaalagaan mo ito ng tama. Ngunit meron kang dapat pakatandaan bago ka mag-alaga ng halaman na ito. May mga halaman po na pwede at may halaman din na hindi pwedeng itabi sa Japanese bamboo dahil maaaring mapahina ito or maaaring magdulot ito ng clash of energies at kamalasan ang maihahatid niyan o struggle ang maihahatid niya sa iyo at hindi swerte. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At para naman po sa katanungan ng ating kamadam, Madam, maraming salamat po sa panonood ninyong lahat at sa mga tanong po ninyo, maraming salamat. At tatalakayin po natin yung mga tanong ninyo para po malaman din ng iba na may ganitong mga sitwasyon. Ito po ang po pwede ninyong gawin para kahit papano ma-cure nyo yan. Gamit lamang po ang simpleng pamamaraan. Ang kalendaryo daw po ni ma'am ay nakaharap sa dining table at ang kanilang orasan po ay nakaharap sa kitchen. Ang kalendaryo po, kung pwede mong ilipat yan, ilipat mo po sa north area. Sapagkat ayon po sa paniniwala, ang kalendaryo na nakaharap sa dining table ay malas. Nangangahulugan po ito na ang wealth ninyo or kayong mga kumakain ay mayroong time limit. Sapagkat ang kalendaryo po ay hanggang 30 days o 31 days lamang. At ito ay mapapalitan na ng susunod na buwan. So hindi siya magandang ilagay na nakaharap sa dining table ninyo at pati sa inyo kapag kumakain po kayo. So kung pwedeng ilipat, ilipat nyo po sa north area, swerte po yan. At sa orasan mo po, good na po yan. Kung yan ay nakaharap sa kitchen ninyo, good na yan. Pwede pong ilagay yan dyan kasi nandyan yung mabilis na paggalaw, nandyan yung pagluluto. Good ilagay ang orasan sa kitchen. At swerte din ang orasan na inilalagay sa north area kung nais ninyo. At para naman po sa comment ni ma'am, ayon sa kanya, siya po ay may kantin at hindi siya nakakaipon bagkus ay nagkakautang pa. Ilan lamang po sa mga dapat na tinitingnan mo ay ang kusina mo po. Dapat po ang kalan at ang lababo ay hindi magkalapit. Ngunit kung yan ay magkalapit at no choice ka na, yan na talaga yon, maglagay ka po ng plants sa pagitan yan. Para po magkaroon ng cure yung magkalapit na kalan at lababo mo. Sunod, kung kantin yan, siguradong may mga kumakain dyan sa negosyo mo. Kung natatanaw nila ang kalan mo or natatanaw ka nila habang nagluluto ka, malas po yun. Nagdudulot po yun ng draining energies at madidrain talaga ang wealth mo. Ang cure po niyan, maglagay ka ng kortina or maglagay ka ng blinds para hindi nila nakikita yung kalan mo habang nagluluto ka, lalo na kung kantin yan. So habang nakaupo sila kumakain, nakikita nila yung kalan mo, malas po yun. Nagdudulot po yun ng pagkaubos. Kailangan po lagyan mo ng blinds yung kantin mo para hindi makita yung kalan mo. Sunod na dapat pong tinitingnan, yung cash register mo. So kung yan ay kainan, maraming lamesa at upuan dyan, huwag mong ilalapit yung cash register mo doon sa lamesa na mayroong kumakain. So kung hindi sila nakalapit, pwede po yan. Pero kung masyadong nakadikit, na kung saan ka nagsusukli, nakadikit yung upuan nila dyan, malas yun. Kailangan bigyan nyo po ng space na hindi didikit yung tuhod nila dyan sa pinaglalagyan mo ng pera o yung cash register mo. Sapagkat meron po kasing kainan
na nakadikit na yung pinagkakainan. Naglalagay na lang ng upuan at nakadikit na sa kung saan nagsusukli. Malas po yung ganon. So kung po pwede mo nga ilipat yung lagayan mo ng pera or yung mga lamesa mo, lagyan mo ng space na hindi didikit yung kumakain dyan sa pinaglalagyan mo ng pera. Malas din po yun. At tingnan mo po maigi, baka naglagay ka ng salamin. Marami ako nakikitang kantin nakalagay salamin. Nakatutok doon sa mga upuan. Nakikita ng salamin yung walang empty na upuan, walang nakaupo. So hindi po ganoon ang paggamit ng salamin kung nais mong magkaroon ka ng maraming customer. Inaanggulo po yun. Sa mga dishes po yun itinututok. At hanapin mo po ang southeast area dyan sa kainan mo. At lagyan mo ng maliit na money plants. At yung money plants po, lagyan mo ng 8 coins. Magdudulot po yan ng swerte. At para ma-enhance po yung wealth energies dyan sa kainan mo. Malamang po, missing ang wealth area dyan, kaya hindi ka nakakaipon. Pagkos ay nagkakautang ka pa, so kinakailangan hanapin yung wealth area po. Mahahanap mo yan gamit po ang compass at lagyan mo ng maliit na money plants. At para naman po sa mga negative energies, malamang meron yan. Maglagay ka ng asin sa mangkok. Lagay mo lang sa tagong area dyan sa kainan mo or sa kantin mo para po ma-enhance yung area at maalis yung mga negative energies. Makakatulong po yan ng malaki, lalo na kung ganyan ang nagiging problema mo. Ma'am, ilan lamang ito sa mga po pwede mong gawin para kahit paano ma-cure po yung nagiging problema mo. Sapagkat marami pong pamamaraan at marami pong uri ng cure na po pwedeng gamitin. At para naman po sa comment ni ma'am tungkol po sa tapatang pinto to bintana or bintana to bintana. Mga tapatan po yan, malas po yan. Ang isa sa inyo makakaranas ng good luck energies, ang isa naman ay negative energies. So para maiwasan po yan, pag ganyan na dalawa ang tapatan or dalawa yung pinto at bintana mo ay merong katapat na kaparehong magkakatapat, maglagay ka po ng higit sa isang cure. Unang-una po pwede mong gawin, pinakamadali. Maglagay ka ng kortina, harangan mo yan. Sunod, maglagay ka ng halaman. Anumang uri ng halaman, pwede mong ilagay dyan bilang cure. Sunod, asin. Pwede ka maglagay ng asin na may bawang para po makontra yung negative energies. Ngayon, kung may space pa, pwede ka maglagay ng salamin. Diyan sa bintana mo, sa pinto, pwede maglagay ng wind chime. Pwede rin ang emperor's coin. Pwede rin sa likod ng pinto ang asin. Mahirap po na kapag tinamaan ka ng negative energies dahil hindi ito nakikita. Ang ilan ang iniisip ng ilan, ito ay normal lang or sila ay sinusubok lamang. Hindi po ganun yun. Ang mga negative energies ay magdudulot talaga ng grabeng kamalasan yan. Kaya't anumang bagay na pwede mong ipangontra dyan, maglagay ka po. Makikita mo sa kusina mo ang asin. Kung may halaman ka, ilagay mo sa labas ng bintana mo, sa gilid ng pinto, maging ang wind chime ilagay mo po para kahit papano maiwasan mo ang mga negative energies. Kung nagnanais ka ng good luck energies o nagnanais ka na matupad ang pangarap mo, pwede kang maglagay ng Japanese bamboo sa front entry mo. Pwede ring maglagay sa may front door o sa gilid ng front door mo. Dapat po pares kung sa front door ilalagay. Kailangan dalawa po at magkapares sila, magkabila ang side ng front door. At kung nagnanais ka naman na maproteksyonan ka laban sa mga negative energies, anuman yan, sa tingin mo may mga negative energies sa labas ng area mo, pwede kang maglagay dyan sa harap ng bahay mo para po maproteksyonan ka. Sapagkat ang Japanese bamboo po ay mabisa laban sa mga negative energies o yung mga energies na nagmumula po sa mga negative neighbors. Ito yung mga neighbors na kayang magpalipad hangin or kaya nilang magsalita ng negative para malasin yung kanilang kapitbahay. So kung mapapansin ninyo, may makikita kayong mga tao na marami ang Japanese bamboo na kapaligid sa kanila. Ginagamit po nila yon para makaakit ng swerte at maproteksyonan sila. Sunod, para naman po doon sa nagnanais ng Japanese bamboo sa loob ng tahanan nila,
ilagay po yan sa living room. Kung saan naglalagay ang pamilya ninyo, doon mo siya ilagay. Umaakit po ng good luck energies ang Japanese bamboo, lalong-lalo na kapag nailalagay mo yan doon po sa maraming movements. Or pwede rin sa dining table, kung nais mo, pwede pong ilagay yan. Umaakit po yan ng good luck energies. Pwede rin ilagay yan sa southeast area, sa east area ng tahanan, at sa south. Pwede pong ilagay yan dyan. Iwasan lamang na maglalagay sa bedroom sapagkat hindi po pwede ang plants sa bedroom. Maliban na lang po kung yan ay cut flowers. Sunod, swerte po ang Japanese bamboo kapag itinabi sa mga halamang ito. Silum. Kapag itinabi sa silum ang Japanese bamboo, ito po ay nagdudulot ng good luck energies. Pwede rin itabi sa rubber plant, sa flamingo flower, sa parlor palm, o maging sa prayer plant. Pwede pong itabi yan sa mga halaman na yan. Mas napapalakas ang Japanese bamboo at mas nagdudulot po ng swerte. Ang Japanese bamboo po ay kayang umakit ng energies at kayang magbigay ng proteksyon sa atin laban po sa mga spiritual harm sa labas ng tahanan natin. Sunod, huwag mo itong gagawin sa Japanese bamboo para hindi ka malasin. Unang-una, iwasang ilagay sa direktang sikat ng araw ang Japanese bamboo dahil kapag ito ay nasunog o nalanta, ang enerhiyang ibibigay nito sa iyo ay negative energies. Ang Japanese bamboo po ay kayang mag-adapt sa enerhiyang meron ito o kung ano man ang enerhiya sa paligid nito, iyon ang ibibigay sa iyo. Kaya't iniiwasan pong ilagay ito sa madidilim na corner o sa area na madidilim na mataas ang yin energies. Kapag madilim po ang sulok, mataas ang yin energies dyan, yan ang ibibigay sa iyo ng halaman. Kaya't iwasan po na ilalagay yan sa madidilim na areas, ilagay yan sa maraming movements, maliwanag na area. Sunod, iwasan din po ang paglalagay ng Japanese bamboo malapit sa snake plant. Maaari po itong magkaroon ng clash of elements, ganun din po sa halamang golden photos. So kung may golden photos ka, ilalayo mo lang yung Japanese bamboo mo, wag lang silang pagtabihin. Pwede naman po yun. So iwasan lang na sila ay magkatabi. Maaari pong magkaroon ng disharmony ang area at hindi ito magdudulot ng swerte. Kaya't huwag ilalapit sa golden photos at sa snake plant. Pwede naman pong ilayo na lang ng konti. Sunod, iwasan pong ilalagay ang Japanese bamboo sa banyo. Huwag nyo ilalagay sa loob ng banyo yung Japanese bamboo ninyo kasi i-adapt po ng Japanese bamboo yung yin energies na nasa banyo ninyo. So, huwag nyo pong ilalagay doon. Magdudulot po yan ng kamalasan. Pwede kang maglagay ng anumang halaman sa banyo ninyo kung nagnanais kayo na ma-purify ang air. Pero huwag nyo pong ilalagay yung Japanese bamboo doon. Iba po kasi ang kakayahan ng Japanese bamboo. Iba yan. Maaaring later nyo na maramdaman yung negative energies na maidudulot niyan. Sapagkat ang ilan ay sinasabi. Ang ilan po kasi nagsasabi na naglagay naman sila doon sa area na yon, hindi naman sila minalas. Sometimes po kasi sa huli na nakikita ang kamalasang naidudulot nito. Ilan lamang po ito sa dapat ninyong pakatandaan kung meron po kayong Japanese bamboo. Or kung nagnanais kayo ng good luck energies o kung may Japanese bamboo kayo at struggle ang nararamdaman ninyo, baguhin nyo po. Alagaan nyo, ilipat nyo ng paso or ilipat nyo ng area. Makikita ninyo ang pagbabago sa area ninyo o sa good luck energies na meron kayo. Maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong po, mag-comment lamang po kayo.